Ano ang gagawin mo kung sa gitna ng katahimikan ng gabi, makita mo ang sarili mong nakatayo sa dulo ng pasilyo? Nakangiti habang hawak ang isang kutsilyo na dapat ay nakatabi sa inyong kusina. Dear Medusa, ako si Jomar, 26 na taong gulang. Kasalukuyang nakatira dito sa isang lumang apartment sa Sampaloc, Manila. Bago ko simulan ng kwento ko, gusto ko lang linawin na lahat ng sasabihin ko ay base sa totoong karanasan. Itago na lang natin ang mga specific na detalye ng building para sa seguridad ng mga nakatira pa rin doon hanggang ngayon. Lumaki ako sa probinsya na punong-puno ng mga kwento ni Lola tungkol sa mga naliligaw na kaluluwa. Sabi niya, kapag daw may nakakita sa'yo sa isang lugar kung saan alam mong wala ka naman talaga doon, iyon ay isang masamang pangitain. Doppelganger. Sabi nila, sinusubukan ng espiritong iyon na nakawin ang pagkatao mo. Unti-unti, hanggang sa ikaw ang maging anino at siya na ang maging tao. Akala ko noon, panakot lang yun para umuwi ako ng maaga. Pero nagbago ang lahat nung lumipat ako dito sa Maynila para mag-review sa board exams. Nakatira ako mag-isa sa isang studio unit. Dahil sa puyat at pagod, madalas akong lutang. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Isang gabi, tinext ako ng guard sa baba. Sir Jomar, bakit po kayo lumabas ng building na naka-boxers lang? Pinagtitinginan po kayo. Napabalikwas ako sa kama, Medusa. Hindi ako lumabas. Katunayan, katatapos ko lang mag-shower at suot ko ay pajama. Tinawanan ko lang. Akala ko'y nananaginip lang ang guard o baka namamalik mata dahil sa puyat. Isang gabi, umuwi ako ng 12:00 galing sa isang group study. Pagpasok ko sa unit, naramdaman ko ang kakaibang bigat ng hangin. Amoy lupa. Yung amoy ng bagong hukay na libingan. Binuksan ko ang ilaw sa sala, pero pondido ito. Ginamit ko ang flashlight ng phone ko. Pagharap ko sa salamin ng banyo, doon tumigil ang mundo ko. Nakita ko ang sarili ko. Hindi ito refleksyon sa salamin. Nakatayo siya sa gilid ng pintuan ng banyo. Suot niya ang mismong t-shirt na suot ko noong isang araw. Ang paborito kong asul na polo shirt. Pero may mali. Ang kanyang mga mata ay walang ningning. Parang dalawang itim na butas na walang katapusan. At ang kanyang ngiti, Medusa, hindi yan ngiti ng tao. Sobrang luwag ng pagkakaunat ng labi niya. Halos umabot sa kanyang mga tenga. Hindi ako makagalaw. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Hawak niya ang suklay ko. Sinuklay niya ang buhok niya habang nakatitig sa akin. At sa bawat hagod, may naririnig akong langit-ngit ng buto. Ako na muna. Bulong niya. Ang boses. Boses ko yun. Pero parang galing sa ilalim ng lupa. Biglang namatay ang flashlight ng phone ko. Sa dilim, naramdaman ko ang malamig na hininga sa likod ng leeg ko. Kumaripas ako ng takbo palabas ng unit. Hindi na ako lumingon
Kahit wala akong sapin sa paa, tumakbo ako hanggang sa makarating sa maliwanag na kalsada. Nanginginig at umiiyak. Kinabukasan, bumalik ako kasama ang isang pare at ang aking tito. Pagpasok namin, maayos ang lahat. Pero sa gitna ng sahig ng aking kwarto, may nakitang tumpok ng basang lupa at mga hibla ng buhok ko na parang sadyang pinutol at iniwan doon. Napagtanto ko na totoo ang sinasabi ng matatanda. Hindi lang basta multo ang nakita ko. Yun ay isang nilalang na unti-unting kumakain sa presensya ko. Kung hindi ako nakatakbo ng gabing yun, baka ang nakakausap ninyo ngayon ay hindi na ang tunay na Jomar. Baka ang siya na ang naglalakad sa mundo habang ako ay nakakulong na sa dilim. Para sa mga nakikinig, huwag niyang baliwalain ang mga pasaring ng ibang tao na nakita kita sa ganitong lugar, lalo na kung alam ninyong wala kayo doon. Huwag ninyong titignan ng matagal ang inyong sarili sa salamin kapag madaling araw. May mga bagay sa mundong ito na hindi natin maipaliwanag. At minsan, ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi ang ibang tao, kundi ang isang bagay na kamukhang kamukha mo. Ingatan ninyo ang inyong mga anino. Huwag hayaang ang dilim ang magdikta kung sino kayo. Salamat Medusa sa pagkakataong maibahagi ang kwentong ito. Ang programang ito ang nagsisilbing boses naming mga nakaranas ng hindi maipaliwanag. God bless at naway manatili tayong ligtas sa gitna ng gabi. Lubos na gumagalang, Jomar. Ay, nakakapangilabot ang kwento mo, Jomar. Habang binabasa ko to, parang nararamdaman ko ang lamig ng hangin sa studio unit mo. Alam nyo, sa folklore natin, ang doppelganger ay hindi lang basta kamukha. Sila ay ang mga panggagaya na may masamang intensyon. So Jomar, bilib ako sa instinct mo na tumakbo agad. Minsan, ang katawan natin ang unang nakakaalam kung ang kaharap natin ay hindi na tao. So sa mga nakikinig, mag-ingat rin tayo ha? Huwag nating hayaang manakaw ang ating pagkakakilanlan ng mga elementong nagkukubli sa ating sariling anyo. Hanggang sa susunod na liham ulit, ako si Medusa. Maraming salamat sa inyo.